Sa ating pong StreamYard ngayon, si Chairman George Garcia ng COMELEC. Good morning po, Chairman. Good morning! Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am DJ Chats, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Salamat po sa panahon, Chairman. Aga nyo gumising, ha? We appreciate it, of course. Oo. Anyway, Chairman, ito po muna. Binanggit po ninyo na tuloy na po ang printing ng mga balota on Wednesday. Ngayon ho ba, ilan pa ang may pending case sa Supreme Court tungkol po sa kanilang kandidatura? Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, ito po para ilagay natin sa tamang perspektibo yung lahat. Ang COMELEC po kasi, kung natatandaan nyo, Sir Ted, Ma'am DJ, nag-commit tayo na walang nuisance candidates or petition ang pending dapat sa COMELEC bago mag-imprenta ng balota. Dati-rati po kasi, Sir Ted, tapos na ang eleksyon, susunod na naman ang halalan, naandyan pa yung mga kaso at pagkatapos ay nagkakaproblema sa mga proklamasyon sapagkat may mga nuisance candidates na nakakuha ng boto samantalang hindi dapat mabigyan ng boto at dapat doon sa tunay na kandidato. 117 po, Sir Ted, ang ating pong diniklara na nuisance candidates sa pagkasenador. 183 po kasi, Sir Ted, ang mga nag-file ng candidacies at sabi natin, 66 lamang base sa determinasyon ng COMELEC ang legitimate candidate. So 117 po yan. At malamang-lamang halos lahat dyan ay pumunta sa Korte Suprema. Yun naman po mga application para ma-accredit bilang party list, Sir Ted, ay mahigit 200 ang dinisqualify o hindi natin pinayagan, dinismiss natin yung mga petisyon. At sigurado pong halos lahat din yan ay pumunta sa Korte Suprema. Kandidato sa pagka-House of Representatives, Sir Ted, 17 na mga 17 po na kandidato ang diniklara naming nuisance at pagkatapos sa local candidates naman ay 67 lahat-lahat yan. May 2 disqualification at 2 cancellation of candidacy. So yan po lahat ay niresolve natin in a period of 2 months, Sir Ted. Pagka-file nila ng candidacy noong October at pagkatapos ni-resolve namin bago po matapos ang December. Ang purpose natin, at least, kung sakali mang may remedyo na gusto nilang dalhin ang desisyon namin sa Korte Suprema, makakapunta po sila. Yung nga po ang tanong natin, so to answer my question, hindi niyo po alam ngayon so far kung ilan pa po ang pending na mga petition sa Supreme Court kasi nga po ang sinasabi ng iba, baka na naman po mag-imprenta kayo tapos meron naman po lumabas sa Supreme Court decision, matigil na naman at tayo po mag-asaya po hindi lang ng oras kundi ng pera ng bayan. Sir Ted, malalaman lang po kasi namin kapag kami pinail na kaso, kapag po nag-aksyon ng ating kataas-taasang hukuman, halimbawa po nag-issue ng TRO o kaya nag-issue ng order na magkomento lang ang Solicitor General na abogado ng COMELEC. So yun lang po ang malalaman muna namin kung may case tayo na pending sa Korte Suprema. Pero ako po, Sir Ted, malamang-lamang po bilang isang abogado, alam ko po halos lahat sila pumunta sa Korte Suprema at nag-file ng petisyon upang questionin ang aming po mga desisyon. Opo, malalaman po naman siguro ng inyong tanggapan specifically po kung meron nga at ilan ito kasi you are required by the court to submit your answer, di ba? Yes po, kapag po nag-action na, Sir Ted, ang ating kataas-taasang hukuman. Katulad po, Sir Ted, nitong nangyari noong nakaraang linggo, yung pong 7 na TRO, yung po yung initial na action po ng ating kataas-taasang hukuman. And therefore, doon po namin officially nalaman na meron pong TRO, merong petition na nakafile. At the same time, nire-require po kami magkomento ng ating pong Korte Suprema, Sir Ted. So ngayon po, Chairman George, paano yan? Tuloy po ang inyong printing on Wednesday at ano ang inyong magiging aksyon kung may panibago po na naman pong mga TRO na ilalabas sa Supreme Court? Sir Ted, Ma'am DJ, katulad po ng ginawa natin noong pong unang nagprint tayo ng January 3, tayo po ay lumiham sa ating pong punong mahistrado sa ating kataas-taasang hukuman upang ma-inform po sila. Hindi naman para po impluwensyahan o i-pressure ang ating Korte Suprema bilang paggalang po sa kanyang kapangyarihan, kung hindi para ma-inform po na tayo magsisimula na muli ng pag-iimprenta ng balota sa Miyerkules. So maganda po kasi yung ganun dahil kahit paano, at least nai-inform po natin sila upang nabibigyan din ng tamang gabay po ang ating pong Korte Suprema. Again, kung may TRO po, Sir Ted, gagawan pa rin namin ng paraan bilang pagrespeto, pagkilala at pagtalima sa ating pong Korte Suprema. Subalit siyempre po, Sir Ted,
at darating ang panahon na baka po hindi kami makapag-comply na sa kung ano man po yung pag-uutos sa atin. Opo, bakit ho ba, Chairman, ano ho ba ang wisdom o katalinuhan kung bakit po ayaw niyong mag-print ng balota na naandun pa yung mga pangalan po ng mga may protesta o declared as nuisance o ano man pong kaso nila? Sir Ted, isipin niyo po kung 183 ang nag-file ng candidacy, kahit pasabihin na naman natin na talaga namang walang real intention to run for public office, talagang ginagawang mockery ang electoral process natin. Sir Ted, sa 117 na tinanggal namin bilang nuisance, wala po kami kahit isa na diniklara dahil siya ay mahirap o walang pera. Talaga pong iniwasan natin yan sapagkat alam po namin, Sir Ted, ang mismong ruling ng Korte Suprema sa kaso ng Halusos versus Comelec. Pero at the same time, hindi po namin pwedeng hindi sila tatanggalin kasi una, naging executory na po yung desisyon sa amin po kasing rules. Kapag po 5 araw pagkatapos ma-promulgate ang desisyon, walang nakuhang TRO ay kaagad pwedeng tanggalin ang pangalan sa listahan. Yung sinasuggest po, Sir Ted, ng iba na sana i-retain na lang muna ang pangalan hanggang sa makapag-dispose, Sir Ted, parang hindi rin po kami nagdesisyon kung ang pangalan din ay naandyan. Isipin po kung libo ang ating pong nuisance cases halimbawa, sa ating pong nag-file ng candidacies, lahat pong yan, Sir Ted, ay iimprenta ang pangalan hanggang sa walang disposition ang ating kataas-taasang hukuman. At lalabas po na yung balota natin, baka 4 na pahina na. Sir Ted, alam niyo po, ang pinakamaganda nga siguro solusyon na lang, yung mga ginagawa dati ng mga previous COMELEC na hindi na lang dinidesisyonan para walang madadala sa Korte Suprema. Pero Sir Ted, pasensya na po pero hindi po talaga under the present leadership, hindi po natin papayagan iyan sapagkat para po hindi tayo tumatalima sa ating katungkulan at pinapabayaan lang natin na may mga kasong nakapending sa COMELEC. Opo, at yung nga din po, di ba, kapag ho naman kasi klaro po yung sinasabing mga nanggugulo lang, yung naghahain lang po pero wala naman talagang intensyon sa halalan, dagdag ka doon sa haba ng balota, di po ba? Nako, certain napakahaba na po talaga ng balota natin at kung sakali pong masasama silang lahat, aabutin po ng mga 2 metro ang ating balota. Sino naman po mag-a-accomplish ng mga botante ng ganung kahabang balota? At bago mo mahanap yun, lalo po yung nakatatanda natin, with all due respect, bago mo mahanap sa sobrang haba at dami ng mga pagpipilian. Yung po ang dahilan, Sir Ted, kung bakit meron tayong nuisance candidacies na nakalagay sa Omnibus Election Code. Bakit hanggang ngayon, Sir Ted, 1985 pa yung batas natin, hindi tinatanggal, hindi binabago, walang amendment sapagkat nakikita po na dito sa Pilipinas talaga meron na nagpa-file na panggulo lang. Ito nga po dyan, Sir Ted, binabayaran para lang mag-file ng candidacy o nagpapabayad para lang lagi na lang magpa-file ng candidacy kahit pa na lagi na lang nadideclare na nuisance candidate. Sige po. So, Chairman, ano ho ba ang oras o petsa de peligro sa printing ng balota kung sakali po na sa panahon na iyon, magdeklara po na naman o maglabas ng TRO ang Supreme Court at pahintuin kayo sa printing of ballots? Ano ho bang yon? Petsa yon kung sakasakali? Sir Ted, wag naman pong kami maakusahan na talaga nagpe-presyo. Tayo po'y sobrang paggalang natin sa kataas-taasang hukuman. Ngayon po'y nasa oras de peligro na po tayo, Sir Ted, sapagkat yung pong 77 days namin na pag-iimprenta, kung nabawasan po yun, Sir Ted, ng mga 2 linggo, so more or less po, ganun po yung hahabulin namin na pag-iimprenta ng balota. Technically po, dapat matatapos kami sa pag-iimprenta April 14, 1-4, Sir Ted. Ang eleksyon po natin ay Mayo 12. So medyo yung pong oras ng peligro, pumasok na po tayo dyan at para po maunawaan ng mga kababayan natin. Kasi nga yung mga bawat balota ay kinakailangan pong ipadala sa bawat bayan. So Chairman, again, to summarize ng ating pinag-uusapan, mag-iimprenta kayo starting Wednesday and then kapag po naglabas ng panibagong TRO ang Supreme Court, tsaka na lang ho kayo magdidesisyon. Ganun po ba yon? Yes, Sir Ted. Kung pwede po, hindi ko muna masasagot yung katanungan dahil po yan ay kakailanganin ng desisyon ng Commission and Bank at nakabase po yan sa panahon kung sakaling dumating po yan. Sige po. So ngayon po, Chairman, na meron pong pinasasama na sa listahan ng kandidato sa pagkasenador, meron pong nag-withdraw. Ano pong mga numero ang maapektuhan ngayon? Kasi meron pong ng mga napagawa na ata ng campaign materials. As a matter of fact, may campaign materials na nga po sila sa mga naglipa na ngayon. May mga numero na po yung kanila pong mga pangalan. Paano kaya yon? Sir Ted, ang pumasok po at pinapasama po sa atin ay letter M.
At pagkatapos, buti na lang po, nag-withdraw naman yung pong dating governor, Chavit Singson. Papasalamat tayo sa kanya. So technically po, Sir Ted, mula letter M at saka yung S, yung po yung apektado. Dahil pag po pumasok yung M, ibig sabihin, yung pagkatapos po ng M na yan, lahat po ng kandidato after that ay kinakailangan madagdagan ng isa. So kung halimbawa po ikaw ay number 55, magiging number 56 ka. Tapos makukorek po yan pagdating naman ng letter S kasi nawala po siya. Dahil therefore, 66 pa rin ang ating pong kandidato. Naunawaan po natin, Sir Ted, yung isang kandidato na nagdeklara, sana daw po ang gawin ng COMELEC, ilagay na lang sa ilalim, sa kailaliman yung pangalan po ng kandidatong nakakuha ng TRO. Ang sa ating pong kasagutan ay naku, baka po makakuha na naman ng panibagong TRO yung pong nakakuha ng TRO na yun sapagkat violation na po yan ng equal protection po. Ganun kami po ay mag-iimprenta ng bago, kinakailangan na pwedeng maipasok talaga naman ang pangalan niya doon sa listahan. Okay, sige po. Yan po ay sa pagkasenador. Sa party list naman, so far, ganun pa rin po. Yes po, Sir Ted, wala pong nakakuha naman sa awa ng Diyos na PRO and therefore 155 pa rin po ang kandidato sa mismong party list. Okay, yung pong sa mga lokal, gaano po kalaki ang problema kung meron man? Wala pong masyadong problema, Sir Ted, pagka po lokal, sapagkat nung makakuha kami ng TRO doon sa unang 7, ay wala naman pong, hindi pa kami nag-iimprenta doon sa mga lugar nila. So madali pa namin pong i-correct yan. Talaga pong ang naging problema lang po natin, Sir Ted, ay yung kandidato sa nasyonal. Sapagkat siyempre kasama at isasama yung pangalan nung nakakuha ng TRO na isa. Okay, sige. So, Chia, meron ka mapahabol na katanungan kay Chairman? Oo, Chairman, yung binabanggit niyo po kanina na 1993 COMELEC rules na after 5 days, kailangan kapag nagdesisyon kayo in special cases, kasama po dito yung nuisance candidates, final na yan after 5 days. Gayunman, sa kabilang banda, sinasabi niyo nga, nirerespeto niyo po ang Korte Suprema. Sa kanila naman, sa parte nila, wala silang deadline sa pagresponde dito sa mga naihaing pong kaso sa kanila. Sa tingin niyo po ba it's about time para magkaroon na kahit papano ng deadline for the Supreme Court to decide on this matter soon para hindi po nasasayangan ang pera ng bayan? Ma'am DJ, alam niyo po talagang hindi po pwede natin pakialaman po ang ating hudikatura, ang Korte Suprema. Yan po ay discretion po ng nila at nasa kapangyarihan base po sa ating saligang batas. Alam niyo po ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Yung pong umiiral nating batas, Sir Ted, Ma'am DJ, may disconnect na po eh. At tayo po ay nagpapatupad, ang aming rules of procedure ay nakabase sa manual elections na binabago na namin ngayon. Kaya kami may bagong revise na rules. Pero po, ang pinapatupad po natin ay automated election. Siguro nga po, Sir Ted, mas maganda, mga July na ang pagpapile ng candidacy sa halip na October sa darating na 2027 upang mas maaga rin ang resolution, mas maaga rin ang pagtaas sa Korte Suprema. Napakadami na po nating batas na may disconnect sapagkat automated election tayo and yet ang pinapatupad nating batas ay parang pang-manual pa rin. Kita niyo po yung substitution of candidate. Doon po sa batas natin, sabi pwede raw po ang substitution ng candidate. Pero ang katotohanan ngayon, dapat ipagbawal na madami na pong kinakailangang baguhin. Yung pong Omnibus Election Code natin, Ma'am DJ Chacha, Sir Ted, ay December 3, 1985. Meron na po tayo 1987 Constitution. Well, yan pong inyong binabanggit na yan. Kung ginagalang po ninyo ang kataas-taasang hukuman, igalang din natin ang Kongreso. Kasi trabaho po ng Kongreso yan. Nasa napakatagal pong panahon din ay hindi po naman nila ginawan po ng pagbabago, gaya po ng inyong panawagan. After all, sabi nga natin, we are in a democracy. Tama. Natatawa na lang si Chairman. Sige po, so Chairman, kami po itatawag sa inyo lagi para po iklaro itong mga isyong ito. Kailan po ang pagpaparehistro po ng absentee voters kasi kasama ho kami doon, Chairman? Ay, ito pong second week ng February po. Certain ako, atin po iniinganyo, lalo na po yung mga frontliners natin sa pamahalaan. At membro ng media, samantalahin po natin ito. Dahil for the first time, ay i-automate na rin natin yung pong pagboto ng mismong sa local absentee voting po natin. Sana po mas madami para naman po mas makapag-enjoy at makapag-exercise ng right of suffrage ang madami. Di ho ba yan per office po yan, Chairman? Halimbawa po kung mga yung mga frontliners natin sa mga ospital, di ba hindi naman yan isa-isa? Kumbaga yung tanggapan nila po ang magbibigay sa inyo ng request at nandun lagay po yung mga pangalan po nitong mga botanteng ito? Yes, Sir Ted, Okay. nakatanggap na po tayo ng mga request at kung sakali,
dadalhin namin po doon ang mga ballot box sa mga election paraphernalia sa lugar kung saan sila nagtatrabaho upang mas maging madali po yung kanilang pagboto. Katulad ng miyembro ng Armed Forces, dinadala po namin yan, Sir Ted, sa mismong Camp Aguinaldo, sa miyembro ng PNP, dinadala namin sa Camp Crame. At yung miyembro ng media, usually may isang area kung saan natin sila pinapaboto. Opo, pero yung pagpaparehistro po dito, kumbaga pagpapa-accredit sa absentee voting, ganun din po yan, di ba? Per office ang sumusulat, hindi individual, di ba, na botante, right? Yes po, Sir Ted. Opo. Yes po, at yan po ay padadaliin po natin ang proseso. Sige po, salamat na marami, Chairman. You're going to have another full day today. Good luck po sa inyo and we will be keeping in touch as usual. Maraming salamat po, Sir Ted, ng DJ Chacha, mabuhay po kayo. Thank you.